mo, may sakit daw yung lolo mo. So, uwi po tayo ng probinsya. Kasi simula po nung lumipat tayo dito sa Manila, di ko na po nakita ang lolo. May convention pa ako sa Subic tomorrow. 1 week yun. Dad, hanggang ngayon po ba? Nag-usap na kami ng dad mo. Sabay na lang kaming uuwi. Paano po yun? Baka mawala po ako dun. 10 years na po akong hindi nakakauwi ng Binsons. You're 60 years old. Isang sakay lang naman. Pagbaba mo ng Corsero, may susundo sa'yo. Okay, sounds fun. Wala. O, ikaw nga. Pamangkin ni Kuya Kaloy. Oo, bakit? Ako yung pinapasundo ni Kuya Kaloy at di daw siya makakarating at may emergency. Parang init. Yara? Oo. Basta na, kopi pa rin natin ah. Ayos lang. Kung nga lalang gumaganda eh. Wala no? Dumaan ka na isa. Ganun na lang. Kita lang tayo bukas sila natin tambalan. O, sige. Ako na lang bahala dun sa inalo ng mga upit. Sige, ako na. Gusto kong umulan. Sana umulan. Ha? Bakit? Naglalaro pa nga tayo? Kasi pag umuulan, hindi mo na ako makikita umiiyak. Bakit ka iiyak? Kasi aalis ka na, iiwan na ako. May ibibigay ako sa'yo. Ano to? Roselas. Ako din sana may ibibigay ako sa'yo. Nasa na yun? Basta na lang umalis. Na walang paalam. JR! JR! Naalala ko ba ito? Buhay pa pala to. Tataw lang ako sa bansagan. Paano nga ba nagmula ang bansagan? Ganito yan. Tatangwadyak lang. Halika, sumama sa akin at magkwentuhan tungkol sa nakaraan ng aming bayan. Iba't ibang mga pangalan, kanya-kanyang mga bansagan. Yan ang kulturang nakagisna. Mga bansad nabuo dahil sa putik at hilig kumain ng kamatis. Meron namang dahil babaero, mahilig magluto naging kaldero. Yan mga kwento, mga bansagan. Ganun ba yan? Kuya,
niya, nung panahon kasi wala pa namang TV, dyaryo, o radyo. Isa na rin sa naging katuwaan nila ang pagbabansagan. Bawat pamilya may bansag. Buti, di sila nagkapikunan nun. Wala naman nagpatayan nun. Grabe naman ang kakapitayan. Wala namang mga nagpapatayan, pero may mga napipikon. Pero okay pa rin naman kasi parang katuwaan lang nila yun. Kaya nga daw nila pag nagbabansagan sila. Oh, andyan na pala kayo. Kanina pa kayo dyan? Nakakaya naman kasi. Baka nakakabala kami sa inyo. Ang totoo nga niyan, paalis na nga kami. Ay nako, ito naman kasi si Alina, hindi naman makapagpigil. Dumukot na naman ang ulam, ayan tuloy. Eh kung matumba kaya ako sa tinding gutom, bubuhatin niyo kaya ako? Oo naman, bubuhatin ka namin, doon ka sa dagat. Nagtutulungan niyo naman ako. Ang sarap kaya ng fried chicken. Pero mas lang si Papa J. Oh! Teka, bago ko makalimutan, saan nga pala nagmumula ang bansagan? Depende, minsan dahil sa trabaho nila. Kami siguro dahil sa physical features, kaya kami matatangkad mga pimentel, kaya tinawag kami palakang langit. Kami naman mga Daniel. Maliliit kami pero mabibilis. Kaya kami tinawag na purgas. Excuse me. Wala akong signal. Full charge naman ang cellphone ko. Smart ka na kasi! Naalala niyo ba yung bata pa tayo? Yung binahiya ako ni Jimenez na kulaplit dahil nalaman niya may gusto ko sa kanya. Oh, crush mo si Captain. Ang yabang. Doon po sa amin may masayang bansagan na nagmula sa pinuno ng aming bayan. Bayan na punong-puno ng katuwaan, bansag na alaala ng kahiraan. Ngunit sa pag-iba ng panahon, bansagan ay unti-unti na naglaho. Ating tangkiligin ang kinagisnan, bansagan na. Punong-puno ng kasiyahan, Bansagan, bansagan, bansagan sa aming bayan. Huwag kang mabibikon, tuwing katuwa lamang. Bawat isa ay may kakinalan, di mo nga alam kung bakit anong mabayan. Sa tuwing makikita mo si Almadrones, ayan na ang inyong ulam. Ang tawag sa kanya ay kaldero, dahil sa kanila mahilig magluto. Pimentel na palakalangit, over ang laki, over ang nipis. Si ubusan ay talagang malupit, napapatulog siya sa isang bugses.